Noong May ng 2023, isang domestic helper na nagngangalang si Zin ang napatunayan na nagkasala sa ginawang pananaksak sa biyenan ng kanyang amo. Ayon kay Zin, siya ay madalas na sinasaktan ng biktima at nang nangyari ang krimen, tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Ang biktima ay nagtamo ng 26 na saksak, isang indikasyon na ang salarin ay talagang may malalim na galit. Pero bukod sa karahasan, meron pa palang isa pang dahilan kung bakit si Zin ay nagawa ang pagpaslang. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen, kaso ni Zin Marnue. Para sa ating pamilya, wala tayong gustong hangarin kundi ang kasaganahan. Yan ang maaring isa sa mga dahilan kung bakit ang iba ay nagagawa na mangibang bansa para sa ikabubuti ng pinakamamahal na pamilya. Hindi na iba sa atin ang istorya ng mga domestic helpers na tumutungo sa ibang bansa para manilbihan sa isang pamilya. Iyan din ang istorya ni Zin Marnue. Si Zin ay ipinanganak at lumaki sa bansang Myanmar. Walang gaanong detalye tungkol sa kanya, maliban sa siya ay galing sa isang mahirap na pamilya. January taong 2018, si Zin ay tumungo ng Singapore at nagtrabaho bilang isang domestic helper sa isang Singaporean family bago nalipat at nanilbihan muli sa isa pang Singaporean family. Siya ay muling nalipat ng ibang pamilya at May 2018 nang napunta naman sa isang Indian family. Siya ay na-hire sa isang Indian financial controller na nag-immigrate at nag-settle sa Singapore. Ang kanyang bagong amo ay ang Sashi family na nakatira sa isang residential area sa West Region ng Singapore. Kasama niya sa bahay na yon ay ang mag-asawang amo at 2 teenage daughters na mga ito. Sa paninilbihan ni Zin sa mga among Indian, wala naman siyang gaanong problema na naranasan. Ang coverage ng kanyang trabaho ay mostly paglilinis, pagluluto, paglalaba, at walang something out of the ordinary. Maayos naman ang trato sa kanya ng pamilya. Walang violence o ano paman, pero iyon ay nagbago matapos ng 16 days nang dumating ang biyenang babae ng kanyang amo galing sa India. May 26, 2018, ang 70 years old na mother-in-law ng among lalaki na itatago ko na lamang sa pangalang Elder Sashi ay galing sa India at tumungo ng Singapore para magbakasyon sa loob ng 1 buwan. Sa pagtira ni Elder Sashi sa bahay na yon ay ang simula din ng kalbaryo ni Zin. Ayon kay Zin, si Elder Sashi ay mahigpit at nananakit. Sa kanyang trabaho, si Zin ay dapat na perpekto dahil kung hindi, papagalitan siya nito. Sa una, si Zin ay nakakatikim lamang ng masasakit na salita pero kalaunan, si Elder Sashi ay naging aggressive at physically abusive. Sa kanyang trabaho, kapag si Zin ay may maling nagawa o kaya naman ay hindi agad nakuha ang simpleng instruksyon, siya ay tinatamaan. Nasa 3 beses siyang nasasampal o hinahampas sa isang araw gamit ang kamay, sandok o kung anumang mahawak na bagay para sa kanyang small o little mistakes. May isang insidente kung saan nang minsan ay minasahe niya si Elder Sashi. Medyo napadiin ang kanyang masahe kaya siya ay sinampal sa mukha ng sobrang lakas. May isang pagkakataon na habang nagluluto, ay binuksan ni Zin ang stove ng may kalakasan kung saan aksidente na napaso ang kamay ni Elder Sashi. Kaya si Elder Sashi naman, sa sobrang galit ay hinablot ang kamay ni Zin at inilapit sa nagliliyab na apoy ng lutuan. Minsan naman ay nalaglag ang takip ng lalagyan ng spices kung saan natamaan ang paa ni Elder Sashi. Kaya ang ending, si Zin ay hinampas ni Elder Sashi sa ulo gamit ang hot pan. Isang pangyayari din minsan na habang pinuputulan ng kuko sa paa si Elder Sashi, sa hindi malinaw na dahilan, si Elder Sashi ay nagalit.
kaya ubod lakas na sinipa sa may dibdib si Zin. Ang mga pangyayari na ito ay ayon sa mga kwento ni Zin na sinabi sa mga otoridad. Umaga ng June 25, 2018, katulad ng ibang mga araw, si Zin at Elder Sashi ay parehong naiwan sa bahay. Ang mag-asawang amo ay tumungo na sa trabaho at ang mga dalagang anak na mga ito ay pumasok naman sa kanilang eskwelahan. Si Zin ay inutusan ni Elder Sashi na linisin ang kwarto nito na agad namang ginawa ni Zin. Matapos ng paglilinis, si Elder Sashi naman na noon ay nasa couch at nanonood ng TV ay inutusan naman na magtimpla ng kape si Zin. Ang ibang mga kaganapan ng araw na ito ay hindi malinaw, pero sinasabing si Elder Sashi ay iritable sa trabaho ni Zin. Kung may kabagalan, kakuparan o ano paman, si Elder Sashi ay hindi kontento. Kaya sa kanyang inis ay sinabi niya kay Zin na ibabalik sa kanyang agency kaya siya ay mawawala ng trabaho. Ang sinabi na ito ni Elder Sashi ang naging huling pisi ni Zin. Para kay Zin, kaya niyang tiisin ang mga abuso, pero iba na kung siya ay mawawala ng trabaho. Ang kanyang trabaho ang main source of income ng kanyang pamilya at bukod doon, si Zin ay mayroon ding malaking utang na dapat nabayaran. Para maging DH, kailangan niya na magkaroon ng pera para bayaran ng anumang fee sa kanilang agency, kaya siya ay umutang. Si Zin ay mayroong utang ng nasa about 3,000 Singaporean dollars o higit 100,000 pesos. Kaya kung siya ay mawawala ng trabaho, hindi lang siya mawawala ng source of income. Mawawalan din siya ng paraan para mabayaran ang kanyang utang. Sa isipin na ito, si Zin ay na-pressure. Idagdag pa ang abuso na galing kay Elder Sashi, kaya nagdilim ang kanyang paningin. Si Zin ay kumuha ng patalim sa kusina at ilang beses na sinaksak si Elder Sashi. Sa ginawang pag-atake ni Zin, si Elder Sashi ay nanlaban at nagsisigaw. Si Zin ay patuloy sa kanyang pagsaksak hanggang sa si Elder Sashi ay tuluyan ng kumulaps. Dito na natauhan si Zin at nagpanik sa nakitang dugo ang katawan sa kanyang harapan. Si Elder Sashi ay obviously wala ng buhay at siya ay kailangan na tumakas. Sa nangyaring komosyon, isang kapitbahay ang nakarinig ng nangyaring pag-aaway. Sa narinig ng mga sigaw at mga kalabog, ang kapitbahay ay tinawagan ang Sashi family at sinabi sa mga ito na maaaring mayroong hindi magandang nangyari sa kanilang bahay. Ang Sashi family ay agad na umuwi at bandang 3:00 ng hapon nang bumulaga sa kanila ang dugo ang katawan ni Elder Sashi. Si Zin ay wala na sa bahay na iyon nang sila ay umuwi at sa nakitang dugo ang katawan, sila ay tumawag na sa mga otoridad. Sa pagdating ng mga otoridad, si Elder Sashi ay pronounced dead. Sa pagkawala ng presensya ni Zin, siya agad na naging primary suspect sa nangyaring pagpaslang kay Elder Sashi. Kwestiyon ng mga otoridad ang relasyon ni Zin sa kanilang pamilya, kung saan sinabi naman ng mga ito na wala namang problema sa pagitan nila at ni Zin. Pero mayroong hindi pagkakaunawaan sa pagitan naman ni Zin at Elder Sashi. Gayunpaman, ni minsan ay hindi naisip ni Mr. Sashi na aabot sa ganon ang pangyayari. Si Zin ay hindi niya nakita na nag-complain o ano paman at mukhang wala namang problema na nagtatrabaho. Si Zin ay gumigising ng 5:30 ng madaling araw at natutulog ng 11:00 ng gabi. May sahod ng 450 Singaporean dollars at never niya nakitaan ng anumang sign of distress. Inisip naman niya na ang issue ni Zin kay Elder Sashi ay dahil medyo picky lamang ang kanilang nakatatanda pagdating sa trabaho ni Zin, kaya ang nangyari ay hindi nila inakala. Sa pagtakas ni Zin, iniwan niya ang kanyang mga gamit at ang dinala lamang ay ilang cash at isang EC card. Matapos ng nangyaring trahedya, si Zin ay paggala-gala lamang sa lungsod ng Singapore sa loob ng 5 oras. Confused at balisa sa kanyang ginawang krimen. Siya ay nagpalipat-lipat ng sasakyan para iwasan na manatili sa isang lugar ng matagal. May mga ilan na nakakita sa kanya
na obviously ay physically at mentally exhausted. Kalaunan, si Zin ay nagdesisyon na pumunta sa kanilang agency para kuhanin ang kanyang passport para tumakas at lumabas ng bansa. Siya ay pumara ng taxi papunta sa kanyang employment agency at nang bumaba ay may naiwang ilang cash na may bahid pa ng dugo sa backseat ng sasakyan. Lingid sa kaalaman ni Zin, ang mga staff sa agency ay nasabihan na ng mga otoridad, kaya nang nakarating doon si Zin, ang staff doon ay tumawag sa mga otoridad dahilan ng kanyang pagkahuli. Sa ginawang interogasyon, si Zin ay idininay ang kanyang involvement sa nangyaring krimen. Siya ay nag-imbento ng istorya na ang nangyari ay dahil sa isang pagnanakaw. Ayon sa kanya, 2 lalaki ang responsable sa pagkamatay ni Elder Sashi, kung saan ang pangyayari ay nag-escalate lamang from robbery. Ang kanyang sinabi ay hindi naman pinaniwalaan ng mga otoridad dahil kung iyon nga ay totoong robbery, bakit siya nagtangka na tumakas? Idagdag pa dyan ang ilang cash na naiwan niya sa taxi, kung saan ang nakitang bahid ng dugo doon ay napatunayang galing kay Elder Sashi. Kalaunan, si Zin ay umamin na din sa kanyang nagawa at ang kanyang itinurong dahilan ay ang mistreatment galing sa matanda na nadagdagan pa ng pananakot nito na mawawalan siya ng trabaho. November 9, 2021, matapos ng 3 taon, ang trial kay Zin ay nagsimula. Sa trial na ito, isang impormasyon pa tungkol kay Zin ang nabunyag at iyon ay ang kanyang tunay na edad. Ayon sa bone age assessment na ginawa sa kanya, si Zin ang panahon na nangyari ang krimen ay 17 years old lamang. Bagamat sa kanyang passport ang kanyang edad ay 23 anyos, hindi iyon ang lumabas matapos ng ginawang investigasyon. Ang kanyang edad na ito ay isang krusyal na impormasyon para sa kanyang sentensya. Ang isang kwalifikasyon para makapagtrabaho sa Singapore ay ang edad. Para maipasa ang edad na ito, ilan sa mga agency ay dinadaya o binabago ang edad ng kanilang mga employee para pumasok sa minimum age requirement ng mga domestic helper na ipinapadala nila sa ibang bansa. Ang minimum age para makapagtrabaho sa Singapore bilang domestic helper o maid ay 23 years old. Kaya sa kaso ni Zin na 17 years old lamang noon, ang kanyang birthday ay binago o dinaya ng agency para siya ay makapagtrabaho. Si Zin ay kinasuhan ng murder at maaaring masentensyahan ng life imprisonment with caning o death penalty. Ayon sa depensa ni Zin, siya ay wala sa tamang pag-iisip ng nangyari ang krimen. Dala ng mixed anxiety at depression, siya ay wala sa tamang mental state, kaya siya ay hindi aware at walang control ng nangyari ang insidente. Ayon naman sa isang psychiatrist, si Zin ay nasa kanyang tamang pag-iisip ng ginawa ang krimen. Siya ay aware at alam ang kanyang ginawa at walang mental issue ng ginawa ang pananaksak. Idagdag pa na siya ay nagtangkang tumakas. Matapos ng kanyang trial na umabot din ng ilang taon, si Zin ay found guilty May 18, 2023. Ang korte ay isinaalang-alang na siya ay menor de edad pa lamang nang nangyari ang krimen, kaya imbes na death penalty, siya ay pinatawan na lamang ng life sentence with caning. Ang caning o paghahagupit ay hindi din maipapataw dahil sa siya ay isang babae. Ang kaso ni Zin ay nagbigay ng liwanag sa kung papaano ang ilang mga agency ay nagawang baguhin o dayain ang edad ng mga namasukan sa Singapore sa kabila ng pagkakaroon ng background checks at regulations para sa paghihigpit sa minimum age requirement. Ayon sa nakuhang data from 2018 to 2022, sa 10,000 mga workers na tumungo sa Singapore, 6 sa mga ito ay underage. Sa kanilang mga trabaho, ang mga workers ay nakaranas ng ilang significant stress sa kanilang trabaho at kung sila ay underage o hindi skilled enough, medyo challenging para sa kanila na i-fulfill ang kung anumang requirement o standard na gusto ng kanilang mga employer. Ang ilan sa kanila ay hirap na mag-adjust sa environment ng bansa na pinasukan. Malayo sa kanilang mga pamilya,
Idagdag pa ang pag-aaral sa new language. Ang ilan sa mga workers ay hirap na i-overcome ang kanilang mga struggles. Sa kaso ni Zin, bilang underage, malayo sa pamilya, at may difficulty sa kanyang amo, hindi niya kinaya ang naranasang mistreatment. Idagdag pa na siya ay baon sa utang at mawawala ng pangunahing pagkakakitaan. Pero makatwiran ba na nagawa niya ang nangyari sa biktima? Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po